Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. And for our 26th episode, mga tol, meron akong gustong mapag-usapan at syempre, naghatak ako ng isang Final Fantasy fan din, syempre, no, kagaya ko. At feeling ko, wala akong ibang taong, pwedeng mahatak kung hindi siya. Kasi ito yung, tol, for the X number of years, talagang sumasabay din sa lakas ng boses ko pag nagkwekwentuhan kami sa podcast, no? Kahit ng mga panahon wala pa akong podcast, madalas ko na to nakakausap at nakakalaro. Raiji, pare, welcome sa Hyper Geek, tol! You know? Yun, thank you so much, pare, sa pag-invite sa akin sa Hyper Geek. Sobrang privilege ako na ma-invite ako dito, no? Siyempre sa podcast mo, siyempre nagsisimula ng lumaki yung community ni Kuya Balls, kaya kailangan maging part tayo dyan. Okay. No? So yun, good morning sa lahat ng watchers, magiging watchers natin. Tsaka sa makakapanood nito, no? I hope na ma-enjoy nyo yung i-present namin, yung ihahain namin sa inyo ni Kuya Balls. Yun. Kasi wala tayong ibang pag-uusapan, pare, kundi Final Fantasy 7, no? Na sobrang halaga, sobrang importante, at sobrang bias tayo dito sa franchise na to, no? Pero bago muna yan, tol, gusto mo na kitang kamustahin kasi matagal din tayong hindi nagkausap, no? Natatanda mo ba kung hindi ko maalala saan pa tayo unang naglaro o nag-meet? Natatandaan mo ba? Ang unang meetup natin, sa sa live stream. Okay. If I'm not mistaken, bago ka hindi ko lang matanda kung anong game, pero bago ka mag-Elden Ring nun . Siguro Resident Evil, pare. Oo, tapos nag-pick tayong dalawa ng laro, tsaka kwentuhan, tsaka getting to know, tangina, para mag-jowa, getting to know, Putang ina. Hindi, kasi habang... Sa Elden Ring. Elden Ring, no? Habang nag-i-intro ka, tol, inaalala ko, tangina, saan ko ba na-meet si Raiji? Alam ko, isa ka sa mga, naging tropa ko nung pandemic during live stream, ganyan, nung nagla-live pa ako. Pero, hindi ko maalala kung anong laro yung nagsimula tayong mag-live. Ang natatandaan ko na lang, utang ina, pinaglalaroan natin yung mga yung mga cartwheel dun sa Elden Ring, yung mga platforming. Kasama si Denden. Tapos marami pa tayo. Yes. Oo. Kasi Maku, 'di ba? 4 tayo noon. Dati, hindi ko makakalimutin, lagi akong patay dun . Utang ina, Game of the Year, pare, Elden Ring. Yes. Naalala ko nun, tol, dati 3 lang ang pwedeng maglaro, tapos yung ang pang-4, makakasali lang siya pag kalaban siya. 'Di ba? Parang hindi ka makakasali kapag ikaw yung pang-4 kasi pwede kang hatawin at di mo ko yung experience. Yes, oo. Ngayon parang may nabasa ako na pwede na ata pang-4 o apatan sa Elden Ring. Hindi ko sure, baka nag-update na sila. Parang naging Monster Hunter na siguro, no? Pero yun isa sa mga natatandaan ko, pre, na laro, no? And then later on, napagkwentuhan din natin na fan ka pala ng Final Fantasy at Final Fantasy 7. No? Pero bago yun, pre, kasi gusto ko ilabas to, no? Bago tayo tuluyang pumunta sa topic. Ano yung nilalaro mo ngayon? Sa dami ng nire-release ngayong January. February na pala. Oo. Ano yung nilalaro mo ngayon, pare? Bali, pagpasok kasi ng year, medyo nagbawas ako ng RPG, medyo para nag-palette cleanser ako, nag-action base ako na game. Okay. Kasi bago magtapos yung taon, ang huli ko nilaro yung Eiyuden Chronicles. Yung parang side scroll. So preparation, parang preparation siya sa 100 Heroes kasi sobrang fan ako ng Suikoden na sinabi ko sa sarili ko na etong successor na to, lalaruin ko to. So siguro para ma-prepare ko yung sarili ko, nilaro ko siya. Then tapos ko siya bago mag-end year, I think. Then sinimulan ko ng Plague Tale. Yung dalawang magkasunod na Requiem, no? Requiem tsaka tawag dito, Innocence. Yung una, yung part 1. Then, pinalo up ko. Actually, maikling game lang siya. Pero sobrang ganda siya, man. I think, laruin mo siya. Mare-recommend ko to. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda. Then, as of now, ang nilalaro ko, balik RPG ako. Painit ako ng konti sa, pangalan na ito, Odin Spear. Okay. Odin Spear. Tapos, pag nasa school naman, syempre, working tayo, alam mo yan. Hindi naman tayo palagi nasa bahay. Sinimulan ko na ding tawag dito, mag-recap. Okay. So, syempre, kailangan, nainggit ako sa ginawa mo, pare. Ay, putay na. Okay. Nainggit ako sa ginawa mo, pre, kaya, syempre, kailangan dala . Sinimulan ko na rin, pre. Ayun. Parang naka-on pa ata yung times 3 na pare fast forward Oo.
Para mabilis. Kasi nakita ko din, no? Nga pala mga tol, hindi ko pa nabanggit sa inyo, si Raiji ay isa sa mga hinahangaan kong trophy hunter, platinum trophy hunter, guys. Nakatatlo ka na ata this January, kung di ako nagkakamali, tol, no? Kasama yung Sea of Stars. Tama ba? Oo, Sea of Stars. Tapos yung Requiem, yung dalawa. Pangatlo. Yun. Pangatlo. No, pare, yung Sea of Stars, huminto ako sa gitna, no? Kasi although maganda yung game, guys, maganda yung game. Medyo naumay lang ako kasi naging paulit-ulit na siya. Lalo dun sa part na nagkaroon na ng bagong village, si Garl. So, dun ako na-stuck and nagkaroon din siguro ako ng burnout sa paglalaro. Ang nilalaro ko ngayon, pare, na sobrang na-addict ako dahil may kalaro ako, ay yung Ghost of Tsushima Legends. Pamilyar ka ba doon? Takin na, pare. Sobrang ganda niyan, pare. So, Lupit, alam mo kung may subscription ako, sasali ako sa inyo, men. Oo. Sobrang solid yung share ko lang yung experience ko dyan, men. Sobrang saya niya na to the point na, alam mo yung makakagawa ka ng ng mga set of armors na makukuha mo lang siya doon sa di ba? Tapos if I'm not mistaken, pwede kang pumili ng class mo dyan eh. Pwede kang samurai, pwede kang Ronin, di ba? Parang ganyan. Lupit niya, solid yung pre. Tangina, kahit na paulit-ulit kasi parang, yun nga, naghahunt ka lang ng mga armors o mga weapon, papalevel ka, ganyan. Medyo, paulit-ulit siya kung hindi mo masyadong intindihin yung story kasi may story pa din yun, Tales of Iyo, ganyan. Yes, Pero kapag lumalakas ka na tol, tas napupunta ka dun sa Nightmare Challenge, tangina, ang sarap sa pakiramdam, pre. Parang, isipin mo yung multiplayer ng Ghost of Tsushima, yun lang din yung story ni Jin Sakai eh. Parang, yung mga character doon, body build yun ni Jin Sakai. Pero nagawan pa siya ng ibang flavor nung naging multiplayer. Kaya, iba talaga tong Ghost of Tsushima, pare. Ibang laro. Pare, singit ko lang din. Gustong-gusto ko dun pag yung nagnanarrate yung narrator. Yung parang nakakatalo, parang ang tindi nung pre. Tsaka yung mga artwork na parang tawag dito, parang oriental style. Grabe. Yun, sobrang lupit, pare. Sobrang saya ko na enjoy mo yan, pare. Kasi ako, yung time na nilalaro ko yan, sobrang enjoy ko yung part na yan. Hindi ko pa na-check, pre. Pero parang 50 hours na ata kami dito sa mga tropa ko, no? Nilalaro namin yung Legends. Kahit paulit-ulit lang. Yung kahit, alam mo yung multiplayer game na, teka, masyado mataas yung boses ko. Alam mo yung multiplayer part na, yung nagde-daily rewards ka na lang, wala na, yung sold na sa yung game. Na kahit paulit-ulit, pare, gusto mo lang lumakas, no? And, iba kasi talaga yung pagkakataon, pre, kapag meron kang kasama maglaro. So, I think nakadagdag talaga yun. Nakadagdag yun sa Brusco ko kasi, last na, guys, last sa tangent. Meron dong platforming na kailangan ng coordination. Aapakan to ng isang samurai, tas itong samurai na to, apakan din yung kabila para makatawid yung dalawa. Para makatawid yung dalawa. Tas may humahabol sa inyong orb na pwede ka i-paralyze. Kailangan mo siyang batuhin ng smoke bomb or ng sticky bomb. Sobrang pre, like, tangina, naisip pa nila yun. Na-reuse pa nila yung element na yun. Sobrang lupit. Sobrang lupit, pare. And tsaka sobrang ganda nun, men, kasi talagang makikita mo yung team co-op talaga na hindi lang puro hack and slash, hindi lang puro tatalunin niyo yung waves. Kasi puro waves dun, di ba, nakalaban. Yun yung gusto ko dun, men, na ipasok mo na natutuwa ako ngayon na narinig ko na na-enjoy mo yung Legends, pare, kasi sobrang ganda niyan. Sobrang ganda. Hindi lang parang tingin ko parang underrated siya na part ng Ghost of Tsushima, pero grabe, sobrang ganda niyan. And looking forward ako na makalaro kita dyan, Brad. Yan, pare. Guys, sobrang ganda ng story ng Ghost of Tsushima. Pero iba pa yung Legends, lalo na pag meron kayong kayang mahatak maglaro. Try nyo. Yeah. Subukan nyo. Iba pa rin talaga pag may kasama ka maglaro talaga. Oo. Actually, yung Elden Ring, enjoy ko yun nung kasama ko kayo. Ayun yung isa sa mga pinaka-highlights ng, if I think 2021 siya, di ba, men? If I'm not mistaken. Yes. Yun talaga yung peak na sobrang, kasi ako commonly, ang laro ko lang puro solitary. So talagang, nung nakakalaro ko kayo sa Elden Ring, doon ko napatunay, ang iba pa rin talaga yung may kalaro. Yes. Talaga. Pre, sorry, correction, 2022 pala. Elden Ring 2022, yung kalaban niya yung God of War noon eh. And speaking of those games, no, pare, kasi nabanggit na rin natin si Jin Sakai na sobrang lupit na samurai game, may malaking espada. Itawid na natin dito sa topic natin na meron ding malaking espada na napakalupit, no? Which is si Cloud Strife ng Final Fantasy 7. Kasi guys, kung mapapansin nyo,
yung topic natin, sana naitawid ko maayos, so hindi awkward, no? Sana. Naitawid nga kasi samurai din, may samurai din si Sephiroth eh. Totoo, Masamune niya. Oo. Yun, kasi, eto guys, kung mapapansin nyo, yung topic natin guys, FF7 original, or FF7, Final Fantasy 7, the series so far. So baka magtataka sa inyo, bakit the series so far, Kuya Bulls? As far as I know, isang game lang naman yung Final Fantasy 7. May mga spin-off, may mga prequel, pero isang game lang siya. Regardless mga tol Kasi, kaya ako to ginawa. Actually, bago kami mag-record ni Raiji, naisip ko lang siya and as part of Hyper Geek na segment na the series so far, tangina, naging series na tong laro na to Nagkaroon ng anime, nagkaroon ng movie, nagkaroon ng remake, nagkaroon pa ng rebirth. No, yung rebirth, parang hindi mo na siya mako-consider na quote-unquote remake kasi iba rin yung mangyayari dito, di ba? Which is pag-uusapan din natin dito. No? So, bago tayo tumawid sa pinaka all-out natin, guys, gusto ko just to jumpstart this episode. Ano yung origin story mo, Raiji, sa Final Fantasy 7? Paano mo to na-discover? Kailan mo siya unang lalaro? At yung mga story behind that, kahit tawid mo kami ng Crisis Core, pare, tawid mo kami ng Dirge of Cerberus, kwento mo sa amin, pare, kung ano yung naging history mo sa FF7. Actually, sobrang iconic sa akin ng FF7, men Talagang, ito yung isa sa mga naging, syempre, ito yung pinaka-foundation ko ng pagiging gamer ko. Ito yung isa sa mga unang games na nalaro ko na talagang nakitaan ko ng innovation. Okay. No, kasi during this time, kasi hindi ko pa naman actually, elementary days ko nalaro ang FF7, if I'm not mistaken, grade 5. No? Wala pa akong wala pa akong PlayStation, umaarkila pa kami noon. Okay. So ang una kong game na nalaro talaga na Final Fantasy is yung 6, yung Pixel. Okay. Yung Pixel. Yung the best daw na Final Fantasy. Yun yung the best. Pero actually considered ko siya na the best talaga. No? Pero dahil bias ko yung 7 tayo. Okay. Gets. Yun, tapos sabi sa akin nung kasama ko, hindi ko makakalimutan yun March. Sabi sa akin, pre, may bagong Final Fantasy. Sabi ko, Sabi niya, ito yung 7. Tapos ang CD pa nga nun, si Cloud nakatalikod Nakatalikod. Tapos may option ako nun na may FF8. Kasi talagang makita mo yung FF8 talaga that time. Ang ganda talaga. Pero sabi ko kasi, gusto ko numerical. During that time, tapos na ako sa FF6, na kay Kef ka na ako nun So sabi ko, ang iniisip ko, baka magkakasunod na story. Related yung story, no? Oo. So sabi ko, mag-7 muna ako. Mag-7 muna ako. Nung nilagay ko na yung 7, ay putya, sabi ko, grabe. Kasi ang laki ng jump ng ng graphics from pixel to 3D graphics. Yes. Tapos, sobrang ganda ng istorya na, kasi commonly pag ang FF ang pinag-uusapan medieval kingdoms. Ito pre-industrial Yung setup niya makakita ka na ng machines, heavy machines na, Yeah, heavy machines. So, sabi ko, iba yung innovation na ginawa dito ng Squaresoft. Squaresoft pa siya dati. Yes. Di ba? Sabi ko, sobrang lupit, sobrang yung soundtrack, sobrang nagustuhan ko, yung Let the Battles Begin, yung On Our Way. Talagang sobrang nagulat ako. Tapos, iba yung atake na ginawa ng 7 kasi sa 7 ko lang na-realize na yung main character pinatay. Ay, putang. Okay. Gets. Hindi na spoiler to, men. Hindi na. Manonood sa atin. Ano na yan? Basic knowledge in video games na yan. Yes, basic knowledge na yan. Okay. Talagang, talagang, alam mo yung that time, syempre, elementary ako, na parang na-feel ko yung, kasi may part doon na sinabi ni Cloud, my mouth is dry, my muscles is tingling. Baga parang nanggigigil siya kay Sephiroth. Parang ikaw sa sarili mo, pinalevel mo si Aerith, nagkaroon ka ng parang connection. Talagang, may epekto talaga may epekto No? Tapos yun, along the game, tatapusin mo. Yung natapos ko yung 7, sabi ko, tangina bitin, bakit ganun? Kasi di ba ang ending nun, pagbagsak ng meteor, nagliwanag lang. Tapos credits na. Di ba? Sabi ko, may kasunod kaya to? Ano mangyayari kaya dito? Tapos yun, naglaro na ako ng 7, ng 8, ng 9. Hindi pa rin nawawala sa isip ko yung ano ba yung nangyari after nung scene na yon.
Okay. Hanggang high school ako. Okay. Naglaro na ako ng Legend of Ligaya. Sabi ko, nagpa-flashback pa rin siya. Ano ba ang nangyari? That time, wala pa internet noon eh. Wala pa. Hirap pa ng research noon. Magazine pa lang. Tapos, hindi mo naman tayo pwede na i-google, hindi pa ganun wala sabi mo, hindi pa ganun yung internet, ano ba yung pwedeng mangyari, what happened after the meteor crash, di ba, nagliwanag lang, nakita natin yung live stream, then, doon na sumunod yung yung Advent Children, so sabi ko, ay, puchang ina, si Cloud to okay, so ayun, pinanood ko, tapos yun, nagkaroon ako ng linaw doon na bumagsak pala yung meteor, napigilan pala ni Aerith using the live stream, kaso may feedback, may backfire, nagkaroon nga ng geostigma. Yan. So, yun. Tapos, sunod-sunod na yan, history na yan. Nung nilabas yung PSP, pucha, crisis core naman. Pucha, pare. Nakita ko si Zack, ay pucha, sabi ko. Si Zack Fair to. Okay. So, although alam mo na mangyayari sa kanya kasi nalaro mo yung 7 pero gusto mong malaman ano ba yung pinagdaanan ni Zack, no? Bago niya na-reach yung pagiging soldier first class, bago siya naging fugitive. So, yun, isa sa mga FF yan na nagpaiyak sa akin, no? Yung crisis core. Then, after that, PlayStation 2. Rent din. Okay. Beach of Cerberus naman. Ayan. Just, medyo nanibago ako kasi shooter game eh. Okay. Doon ako medyo pero nanibago. kamusta yung Dirge of Cerberus that time? I mean, maganda ba yung game before o awkward ba siya? Kasi mixed reviews yung nakikita ko sa Dirge of Cerberus Actually, kung honest review yung pag-uusapan talaga, medyo parang awkward para sa akin. No, parang ewan ko, parang hindi masyadong na-layout ng maayos yung Dirge of Cerberus. Ewan ko, baka parang hindi ko masabi kung parang minadali ba, pero okay. Parang nakukulangan ako sa plot ng Dirge of Cerberus. Pero sa gameplay, hindi ko masabing okay kasi na-i-compare ko sa sa Devil May Cry eh. Okay. Di ba? Mukhang wala tayong pinag-uusapan doon, pare. Pero, basta ang alam ko sa Dirge of Cerberus, although isa siya sa mga backlog ko, tol. Yung kwento daw doon, yun yung kwento sa original game na nagkita si Vincent tsaka si, Lucrecia. Yes. So, yun na yun. Na parang pinalawak lang daw nila. Siya, 2 years. Nangyari siya 2 years before. After. Hindi, after ng Advent Children. Okay. After Advent Children. Gets. So, after Dirge of Cerberus, pare? May sumunod pa ba? Putay ako, sa sobrang kaadikan ko siguro sa Final Fantasy. Pucha, dinownload ko sa yung emulator na ng Before Crisis, yung The Legendary Turk. Ayan. Ang kalaban doon si pangalan dito, si Sapphire Weapon. Sapphire. Sapphire Weapon. Actually, maganda kasi intertwining siya sa istorya na kung paano nabuo yung Turks. Istorya ni Sephiroth bago siya, basta sobrang ganda. Istorya ni Zack, basta nilagay doon. Actually, para mas maganda pa nga sa kaysa Dirge of Cerberus. But hindi binibigyan ng ng limelight yung na yan, yung Before Crisis na yan. Oo, sana mabigyan, sana kahit remake, remaster lang. Oo. Kaya naman nila yun eh. Total, lahat naman nire-remaster para makapag-review tayo ngayon, di ba? Para makapag-recap. Gaya nung ginawa nila dun sa Crisis Core na nagkaroon ng reunion. Ang dami, no? And paparating na dun sa Rebirth, no? Ikwento ko sa akin, pre, yung version ng story ko or nung origin story ko. Kung paano ko na-discover yung FF7. Kasi, ayan. Gusto ko marinig sa iya, pare. napaka-weird nito, pare. Pero aaminin ko sa inyo. Nauna kong malaro yung Crisis Core bago dun sa 7. No? Hear me out, mga tol. No? Kasi, ito yung pakiramdam na, sa amin kasi, yung nagkaroon kami ng bala, FF8, doon nagsimula yung, yung pagiging fan ko ng Final Fantasy. Because of Final Fantasy 8, kinuha ko rin yung Lionheart dun sa this one, no? Tagal ko yun, ulit yun. Hindi kami nagkaroon ng bala ng FF7. Now, fast forward dun sa PSP days. Ayan na, putang ina. Ito isang game na parang 1 gig pataas, no? Siya yung game na isa sa mga malalaking memory na kailangan mong i-download dun sa Crisis Core sa PSP. And nung nilaro ko siya, dun ko na nakilala si Aerith, nakilala ko si Zack, si Angel. With that impression na, kasi Final Fantasy yan, boss, i-try mo. No? Ibigyan mo ng chance. No? So, dun ko nakilala. And tayo na yung naramdaman nyo kay Aerith, kay Zack ko naramdaman, pare.
Naputang ina at the end of Crisis Core. Tapos tutugtog yung Y. Yes. Ina, pre. Parang ang bigat. After ko maglaro, walang lasing kinakain ko, pre, afterwards. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Hindi ko alam kung ano yung nangyari kasi sobrang nag-enjoy ako sa game. Parang malaking Kingdom Hearts na siya kasi hindi na turn-based eh. 'Di ba? Openly ka na nakakaikot, nakaka-dodge ka ng dodge roll ganyan, tapos may material ka na binabato. So sobrang enjoy talaga. I think siya yung best game or one of the best game if not the best sa PSP. And talagang memorable siya sa akin. After nun, na-curious na ako, ano bang story ng FF7? Doon ako pare nag-emulator. No? Yun naman ang in-emulate ko yung FF7 kasi wala nang PS1 noon eh. Pahirapan na rin sa CD eh. Hindi pa naman uso yung remaster sa PS2, PS3 days, ganyan. So, ang ginawa ko noon, inalam ko yung story ng FF7. No? And, oddly enough, tangina, ito pala yung pakiramdam na yun. Gusto ko pag-usapan natin yun mamaya, no? yung pinaka bahagya ng story kasi after ko maglaro ng FF7 pare, doon na talaga nagsimula yung sinabi kong, fan na ako ng Final Fantasy. Kasi nagsimula na ako ng 1. Simula na ako ng 1, ng 2, ng 3, ng 4, nahinto sa 5. Tapos 6. Na-backlog ko yung 5 and 6. Pro pixel yun Oo. So alam mo na, di ba? Like, pabor na pabor sa akin yung remaster. Ngayon, after nun, PS3 days na, dito ko na nalaro yung 10. Dito ko na nalaro yung iba pang, ano pa ba sa sa 13. Yung 13, yan. Tangina yung 13 trilogy. Puta pare. Tangina yung mga nagsasabi ng pangit ang 13, puta. Ang ganda ng 13. Bobo lang kayo. Ano pre quick story about 13. Nung wala pa akong internet, hindi pa ako masyadong nagre-research. Wala akong alam sa industry, sa video game. Alam ko lang tong game na to, Final Fantasy, laruin ko. Putang ina, gandang-ganda ako. Nagandaan ako. Doon sa 13 na kilasas, andun pa rin yung pagka-vibrant ng kulay ng mga characters, yung gusto mo silang mai-immerse ka sa kanila. Same thing with 2. Puta, ko kung nakikita sa camera, tumatay yung balahibo ko sa 13, pre. Tangina, pre, yung sa 2 naman, yung kay Caius Ballad na sobrang angas ang itsura, kala Noel, kila Sarah. Nung Sarah, nung tumugtog yung New World, pare. Tas ang kumanta nun si Charis pa before. Hindi pa siya Jake nun. Si Charis Pempenko. Putang ina, goosebumps yun, pre, nung namatay si Sarah. Tapos, yung dulo, no? Ang ina, tol. Kailangan pa ba natin pag-usapan yung pinaka-the best sa tatlo, yung Lightning Returns? Returns. Puta, parehas tayo, pre. Yun ang pinakamalupit, pre. Sabi ni Buenebelsa, meron ka lang ganitong oras para iligtas yung mga kailangan iligtas bago ko baguhin ang mundo. Spoiler alert, guys. Matagal na kasi itong game. Pero yung mundo pala na yun, nauulitin ni Lightning, yun yung Earth. Yun yung mundo natin. Putang ng ending yan, pre. Kaya, hindi ko alam, sana matry nyo, no? Kung hindi siya napoport kasi exclusive siya sa PS3. Pero kung may PS3 pa kayo, sana matry nyo siya. Isa siya sa mga hidden gem sa, sa 13. Pero kung ipoport sa PS4 yan, willing ako, sa PS5, willing ako mag-cash out dyan. Sa tatlo na yan. Oo. And, sabi ko nga sa'yo ibating lang ako. Blinded by Light, best OSD, pare. Nalaglag pa yung headset ko. Utang ina. Solid yan, pre. Solid yan. And si Lightning as a protagonist, isa sa mga paborito ko yan na Final Fantasy character. And doon na nagtuloy-tuloy, pre. PS3, PS4, simula na ng 15, simula na ako mag-try doon sa online, and 16 last year, and so on and so forth, no? Ngayon, eto na guys, let's go all out. No? Yes. Dito na yung may mga part na spoiler na. Kasi pag-uusapan na namin mismo yung game. Pero nilaro ko uli yung game nung around November to December. Final Fantasy 7. Platinum na, diba? Yung original, yes. Na-plat ko na siya kasi yun yung game na nilaro ko after Spider-Man 2. No? Kasi just quick context lang guys, no? Yung Spider-Man 2, binalik niya ako sa pagkabata. Kasi ito yung game na nilaro ko dahil hindi ko kailangan laruin. No? Nilaro ko siya dahil nag-enjoy ako. Yung ganun pakiramdam, pre. Yung wala kang responsibility dun sa game na dahil gusto mo malaman yung plot, yung hindi ka passionate. Yes. Talagang kaya ko siya sabihin na kahit di ako gamer, mag-enjoy ako dito sa laro na to. To sa Spider-Man. So after that, nagpahinga ako, pre. Parang wala kasi nag-work sa akin na ibang game. Bumalik ako dun sa love ko.
Which is pre, Final ano ko lang muna Fantasy yung Spider-Man, pre, naiyak ako sa dulo nun, yung huling quest na gagawin. Ewan ko, nagawa mo yun eh. Pero na-plot mo na, di ba? Na-plot na. Oo. Yung yung, di ba, yung may parang death doon na para spoiler alert guys ha. Halaman. Wait na pare, sorry. Spoiler alert muna tayo. Spider-Man 2 kasi to. Medyo latest. Sige, tuloy pare. Yung pare, yung after niya ma-simp yung yung mga halaman, tapos nagabilin si yung kaibigan niya, pare. Ang bigat nun, pre. Oo, putang ina. Ito ba yung ginawa ko to para sa'yo, sabi niya. Yung ending na. Oo, yung dulo, oo. Tapos, tangina, pare, ang bigat nun. Iba yung pakiramdam nun. Kasi, doon parang tinatanim na yung story nila eh. Tinatanim na yung story ni MJ. Tsaka yung friendship niya, no? Ni Harry. Tsaka ni Peter. Ni Peter. At tsaka ano na yun, parang gate na rin yun, papasok na si yung magiging main Spider-Man, si Miles. Na eh. Ini-introduce na nila si Miles na parang, bro, ako na muna, I got you, no? Diyan ka na muna, magbayad ka na muna ng renta. Ganon. Going back, no, sa Final Fantasy 7, pare, and dahil nga medyo naumay ako sa ibang mga games, bumalik ako dito sa Final Fantasy 7, no? And hindi ako masyadong nagpo-post on that time, hindi ako masyadong, I can consider it as my rest day or rest month, no? Nagpahinga talaga ako. Pare, alam mo yung pakiramdam na walang nagsasalita sa mga dating games natin. Pero naiintindihan natin yung emotion nila. Yes, ramdam mo yung salita. Oo. Diba? Ramdam mo yung dialogue. Nagbabasa ka lang, andun yung music ng napakalupit na si Nobuo Uematsu. Pare yung gigil ni Barret, yung gaganon lang yung karakter niya. Putang ina. Oo. Dama mo na eh. Diba? Dama mo yung kakulitan ni Tifa, yung kakupalan ni Cloud sa simula, no? Yung identity crisis niya. Lahat ng yun, pare, nag-resonate siya sa akin, no? And medyo pakyo sa Square Enix kasi nagatas, tol. Parang tayo natin pa sa 3 laro, no? Which is, wala akong problema kasi nakasuporta naman ako. Diba? Andito pa rin ako, di ba? And ganun talaga eh. At the end of the day, negosyo pa din yung games, no? And yes. Saka isa naman the franchise nga. For the love of the franchise, pare, talagang kinailangan ko rin reviewin yung game, no? Kasi wala na ako halos maalala doon sa nilaro ko before. Hindi naman din ako nag-platinum kasi nga emulator yon. So, hindi ko na-encounter before yung lahat ng weapon, tol. Hindi ko rin na-encounter yung Knights of the Round. Putang ina, pre. Natatandaan mo ba yung Knights of the Round na yun? Oo. Pag tira mo ng Knights of the Round, mag-CR ka na muna. Walang-wala yung mga GF sa FF8 pare doon sa Knights of the Round. Yes, oo. Pero sobrang OP. No, sobrang OP. Tawid ko lang ng mabilis, labas muna tayo sa characters kasi napunta tayo sa dulo. Yung mga weapon, pre, kahit i-activate mo yung, ano bang tawag doon? Yung magna 999 yung damage mo kasi merong ganun sa mga remastered na, no, sa port nga ngayon. Putang ina, hirap. Yung kay Emerald weapon, may oras. Paano mo tatimingan yung oras kung doon pa lang sa putang inang animation yan, nagalaw na yung oras mo. Iba eh, no? Iba yung pakiramdam. And I can only imagine, pare, nabanggit mo kasi na parang grade 5 mo na laro, no? So timely talaga na parang pagka-release ng game, dun mo pa lang siya nalaro. Curious ako, pre, meron ka bang mga hindi nadaanan? Meron ka bang hindi na-recruit sa kanila na mga na-miss out mo before? Na parang, putang ina, pwede pala yun? Ako, si Yuffie. Hindi ko nakuha sa unang yung nakuha ko siya. Kasi dire-dire, walang guide eh, di ba? Walang guide. Yuffie. Wala akong Vincent, hindi ko alam na may Vincent, men. Tapos, hindi ko rin nakuha yung siguro nakuha ko lang ng ultimate weapon, parang kay Tifa. Hindi ko nakuha yung kay Barret, kay Barret misable eh. Putang ina, diba, yung kailangan, bit mo siya sa bidjar, di ba? Pag wala, hindi mo makukuha yung yung weapon niya. Wait lang, pare. Nakuha mo kay Tifa? Ibig sabihin, pinyano mo yung team song niya? Putang ina. Oo, pinyano ko talaga. Ang hirap nung, pre. Na ano to, may guide ka na nito o wala pa? Talagang gut feel. Gut feel. Oo, gut feel lang talaga. Oo. Boy. Like, sino makakaisip nun? Diba? Sobrang brilyo. Sino makakaisip na, utang ina, Tifa's theme song na kinaadi ka nating patugtugin, no? Dahil din sa Distant World, sa soundtrack ng Final Fantasy. Pero kung naglalaro ka, blindsided ka dun sa game, sino makakaisip na patugtugin ko kaya yung tumutugtog pag nandiyan si Tifa? Tapos, limit break. Oo. Diba? Like, in-imagine ko kung ano eh, kung
paano kaya to kung nalaro ko to nung bata ako, no? Same thing dun sa hindi na Chocobo breeding. Oo. Yung pa. Hindi ko rin alam na may gold pala, putik. Kailangan yon pare. Kailangan yon kasi kailangan mo yon para makapunta ka dun sa Knights of the Round. It's either makuha mo yung breeding na yon na putang ina pagkahirap-hirap or matalo mo ng si Ruby. Si Ruby weapon. Which is mas mahirap, gago. Oo. Diba? Kasi kahit walang oras yon, kumukuha ng ng karakter, kumukuha ng diba nakakampi pag yung tentacles na wala, huhugutin niya sa lupa tas wala na. Yes, oo. Pare, sobrang brilyo ng Final Fantasy 7 no, and bago yung kasi mga endgame na to, no? Ito yung mga parang optional quest, hindi kasama sa main story. Pero kung babalikan natin sa story, pre, ito yung gusto kong unang pag-usapan natin, no? Kamusta si Cloud as a protagonist sa'yo? Sa akin, nung unang beses, ito, based dun sa unang beses ko lang na-encounter, kupal talaga, pre. Kupal talaga, pre. As in talagang, alam mo yung, yung sa, nagka-team ka, tapos parang hinihintay mo lang bayad. Oo. Diba? Oo. Tapos, diba, sa unang part, yung in-infiltrate nila yung Mako Reactor, diba? 7 ata yun? Sila lagi ni Barret. Oo. Ba? Lagi sila lagi away ni Barret. Tapos, basta sobrang niya, parang ang yabang tignan na, tanginan to, kala mo, siguro kung may feeling lang, kung may dialogue yun dati, mas nakakaasar eh. Pero, parang alam mo yung, may bali ako dyan. Interested, yung mga ganun. Totoo. May bali ako dyan, pare. Hindi ba kasi yung time na yun, uso yung mga emo kid? Uso yung mga rockers? Putang ina. Yes. Ganito yung yung trope na putang ina makaka-relate. Siguro yung mga gamers din. Tsaka kahit ako, personal na parang putang ina, parang si Squall, di ba? Yun yung mga natin, mga emo sad boy na lone wolf style na sobrang nagre-resonate sa atin talaga, no? And I think that time talagang yun yung maayos na magandang protagonist na machismo na tangina. Di ako iyak. Dito lang ako. Kahit nalaglag si Tifa. Dito lang ako. Putang ina. And then, tsaka during that time kasi, ang mga gamers kasi, yung majority ng mga kilala kong naglalaro din dati, talagang yung iba, yung parang nerd, hindi nakikisalamuha sa iba. Siguro way yun ng mga developers ng Square Enix na parang to relate, ito, parang ito ka. No, parang Oo. ito ka. Ganun. Parang isip mo parang sobrang brilyo nga nung atake ng Square Enix dun sa fight na yan. Totoo. Kasi ibang-iba si Cloud. Kung i-compare mo sa mga naunang protagonist, kay La Warrior of Light, kay La Firion, kay Onion Knight, kay Cecil, tsaka kay Terra, ibang-iba siya eh. Kay na lang sobrang layo ni Cloud kay Bartz. Sobrang layo, pre. Oo. Diba? Si Bartz, jolly-jolly yun na karakter, yes, diba? Oo. So, yun din yung actually yung feel ko sa kanya, na parang, nung una, nakaka-relate ako sa kanya, pero nung naintindihan ko na yung story, ito pare, dito na ako komplikado, no? Kasi, nung una, di ko alam kung nagets mo agad yung story, no? Pero ako, pre, wala akong naiintindihan sa story. Ganoon naman yung mga Final Fantasy, no? Na parang, hindi mo talaga maiintindihan, lalo na kung hindi ka magre-research. Like, ito yes. I doubt, lalo na kung unang laro nyo or kahit intindihin nyo nang walang Google, I doubt maintindihan nyo yung nangyari kay Hojo, kay Lucrecia, tsaka kay Vincent. Yun, isa pa yun. Naanak pala ni Lucrecia si Sephiroth. Putang ina, paano nangyari yun? Hindi ba? Like, sobrang gulo. And that time, nung naglalaro ka ng mga Final Fantasy, ang goal ko, iligtas yung mundo. Wala nang iba, no? May konting hapyaw ng love story, ng party, ganyan. Pero, hindi ko naiintindihan. Kahit yung FF8, pare, gulong-gulo pa din ako dun eh. Naputang na at the end of the day, nasa isang orphanage lang sila. Na si Edea, si Ultimecia, di ba? Tapos yung dulo, si Squall, kinausap niya pala yung sarili niya. Putang ina, ang labo. Pero, yun ang yun ang top 1 ko na Final Fantasy. Kasi, putang ina, pinakilig ako ni Renoa. Doon sa Ragnarok, di ba? Nung umiikot na yung Ragnarok doon, kasama si Squall. Ganon na ganon palagi. Si Legend doon, pre. Ganon na ganon palagi yung Final Fantasy. Eyes on me pa, no? Totoo, no? So, wala ko naiintindihan, pare. And, ito yung gusto ko itanong kasi nabanggit mo kanina, no? And, basic knowledge na nga, no, nabanggit natin. And,
hindi ko na alam, never kong malalaman yung pakiramdam nito kasi nauna ko siyang malaman bago ko siya ma-experience. Oo. Ano yung pakiramdam nung nalaman nyo na namamatay si Erit or namatay si Erit? Yung part-time kasi na nilaro ko yung 7 Men, hindi ko talaga expect na mamamatay si Erit talaga kasi talagang, pinalevel up ko pa kasi, yung mentality mo na kailangan ko ng healer, si Erit ang ang healer ng party. Limit break so, yung heal Oo, yung gospel, di ba? Yung Holy Gospel. Sabi ko, kailangan mapalakas ko si Erit para kung halimbawa kasi ang mentality ko, kailangan kung may boss, kailangan may healer ang minsan bumabaliktad ng laro Yes. Healer ang bumabaliktad ng laro. So, kailangan mapalakas ko siya. So, ayun, through the game, tapos pinapakita yung unang part pa ngayon sa Dizon, inaano si Sephiroth, sino ba tong gagon to? Hindi lang pinapakita, di ba? Di ba? Hindi siya pinapakita At nung ano lang siya pinalabas, yung bandang gitna na So sabi ko, sino ba tong lokon to? Tapos yun nga, siya pinapakita na yung Black Materia. To the point na dumating na sa part na hihiwalay si Erit sa party Di ba? So sabi ko, ano lang to, temporary lang to. After dun sa pyramid yun After sa pyramid, parang, di ba, ito pa, medyo kupal to nangyari dito pare. Isingit ko na lang yung nangyari dun sa pyramid na may 9 control ni Sephiroth si Cloud. Para kunin yung Black Materia. Tama? Tapos sinaktan niya dun si Erit pare. Parang 'di ba? Tapos pinipigilan siya ni Tifa. Alam ko sinisigawan siya ni Tifa from above, 'di ba? Pero walang nagawa. So walang control si Cloud doon. Ito yung putang inang hindi ko ata kayang makita pare sa sa Rebirth. Pag nangyari yung scene na yun. Diba like, polygon lang sila dati, yung guys. Yung sa Asian, yung sa Village of the Asian sila, yung part na mamamatay na si Erit. May part pa doon na na inambahan ni Cloud si Erit ng Bastard Sword Ay, yung putang ina, pare. Diba? Gago, oo. Parang what's happening to me, diba? Bago siya uminto, ganyan. Hindi nakokontrol, diba? Tapos si Erit nakaluhod lang, tangina. Oo. Sige. Ibalik mo natin to sa balik natin to sa nabanggit mo kay Sephiroth at kay Cloud. Kasi, ito yung realize ko, All this time, si Sephiroth, nalaglag. Di ba sinaksak siya ni Cloud doon sa Nibelheim. Hinambalos, alaglag. Di ba? Namatay ko, Tapos nandun lang siya sa cocoon. Pero yung nakikita nating Sephiroth, yung Sephiroth na nakita natin bago natin makuha si Ifrit, diba? Yung Sephiroth na naglalakad kung saan-saan, hindi siya yun. Hindi siya yun. It turns out, you can correct me pare, pero manifestation siya ni Jenova or nung live stream na nagpapakita kay Cloud, nagpapakita sa ibang mga tao to hint na merong kailangang mangyari. Diba? Saka may kapangyarihan talaga siyang mag-manifest kasi hindi natin may tatanggi ancient si Sephiroth Di ba? Saan ba galing ang genes niya kay Jenova? So, kaya niyang mag-travel through live stream para umappear kahit saan niya gusto, kung saan niya balak. Tsaka ang kay Sephiroth kasi, hindi lang siya nag-a-appear ng illusion Physical talaga. Kita mo yung sa this one, sinaksak niya si President Shinra, pinatay niya. Pero hindi siya yun, di ba? Hindi siya yun. Hindi siya yun. Oo. Not sure lang pare, you can correct me, pero alam ko hindi siya ancient. Dati lang din siyang parang tao or clone, di ba? The perfect Sephiroth clone. Actually, hindi siya parang clone. Ang si Sephiroth, kumbaga parang yung genes niya galing talaga kay Jenova. Yun. So yung yung nanganak si Lucretia, explain ko na. Sige. Yung pinanganak ni Lucretia si Sephiroth. Ito yung kupal kay Lucretia. Sino bang nanay ang gusto mapag-eksperimentohan yung anak? Diba? Parang maisip mo nga, parang may kasalanan din si Lucretia bakit nangyari yung mga ganitong events. Pumayag siya na gamitin ni Hogyo si Sephiroth para gawing mag-splice ng genes. The perfect soldier. Ni Jenova. Kasi sobrang kawawa talaga. Kung iisipin mo, sobrang kawawa yung tatlo. Si Angeal, si Genesis, tsaka si Sephiroth. Kasi sila yung initial sila yung initial byproduct ng
project ng project Genova eh. 'Di ba? May project G pa nga yung project yung ginamit yung pangalan ng nanay ni Angel, yung Jillian. Yeah. Project Jillian. 'Di ba? Crisis Core na to. Pero ano pala yun? Parang prototype lang pala yung dalawa. Dahil ang perfect pala ay si Sephiroth. Kasi kahit yung Genesis pare, 'di ba? Yung Genesis copy. Yes. Wala rin, inferior din eh. Yun ang problema doon sa dalawa, kasi kapag nakakopy sila, nadidegrade sila. Kaya sila namumuti, di ba? Kay Sephiroth, hindi siya nakakopy, kaya wala siyang capability mag-degrade. At the same time, yung mga Sephiroth clone, yung may mga numbers dito, yung mga yun yung kaya siya nakakapag-manifest physically kasi nagtatransfer siya doon sa katawan noon. Yes. Totoo, ayun. Kaya palagi ang daming ganun eh, di ba? Yung nasa taas nung parang satellite ba yun? Tapos yung bago mo makuha yung yung isang Bahamut Neo ata yun sa gilid. Yung maraming nakadapa na Sephiroth clone. Diba? Kung naalala mo yun. Doon din yun. Doon din. So, sobrang dami pero hindi yun si Sephiroth, guys. Hindi yun si Sephiroth. No? So, nung time na yun na parang naglalaban si Aerith tsaka si Sephiroth sa kung ano yung mangyayari, parang may disparity sila eh. Diba? Na-research ko din na parehas sila ng buhok. No? So, parang sila yung nagtatalo dito na parang good versus evil. Diba? Na parang kinailangan i-sacrifice yung buhay ni Aerith for something. Para mag-join siya sa live stream para makasabay siya kay Sephiroth. Diba? Parang pa-alert yung planeta, 'di ba? Tapos masamon yung mga weapon. So doon yung nag-ugat, pare. Meron akong tanong sa iyo. Kung sakaling mabubuhay si Aerith, kasi hindi natin alam yung pwede mangyari sa Yes, kasi bago to eh. Payag ka ba? O agree ka ba na mabubuhay siya? Sa akin hindi eh. Pivotal moment to, pre. Yan. Pivotal moment tong pagkamatay ni Aerith eh. Kasi 'di ba, bago mamatay si Aerith, talagang super hard edge ni Cloud. Talagang putang ina ito, ako to feeling niya sa si Zack. Kasi nag-resonate yung ni Zack sa kanya eh. So, nung namatay si Aerith, parang doon niya kinwestiyon yung sarili niya na bakit ko hinayaan mamatay si Aerith. Siyempre, yung manifestation din ni Zack. Kasi sila talaga original lovers eh. Nasaktan siya, naramdaman niya. Tsaka, doon niya kinwestiyon yung sarili niya na wala akong kayang iligtas. Doon siya nagkaroon ng self-doubt. Doon nag-trigger yung kanyang, doon bumalik yung niya. Ewan ko naalala mo, di ba? Parang namako poisoning na naman siya, di ba? Tapos binantayan siya ni Tifa. Yes. Sobrang favorite yung part na yun. Yes. Tapos, di ba? Pinuntahan ni Tifa yung isip ni Cloud. Ang daming Ang daming Cloud. Hindi ang daming Cloud. Hindi mati-trigger yun kung hindi namatay si Aerith, pre. Tama. Kasi, yung lagay ni Cloud na bago mamatay si Aerith na meron siyang mental, discrepancy ng mga nangyari. Kung ano yung nasa isip niya. Kasi sino ba? Doon siya nag-collapse, pre. Doon siya nag-collapse. Doon na parang may hindi flashback eh. Nakita sila nung fake Sephiroth or clone Sephiroth sa Nibelheim. Na parang doon na nilatag na tangina mo, yung mga sinasabi mo sa sarili mo, hindi ikaw yun. It was a black-haired, long-haired guy na kasama natin. At infantryman ka lang, patrolman ka lang. Diba? So doon na rebellion. And that time, wala pang kulay si Zack. Parang hindi nga siya nagsalita eh. Parang wala siya. Wala, no? So, walang dialogue. Walang dialogue, not until Crisis Core. Doon na ni-reveal na hindi ikaw yung nasa picture. Tignan mo maigi, tapos nag-flash yung picture. Diba? Doon na siya parang doon na na-spoil si Cloud. Na hindi siya yung natin, yung hero or yung sinasabi niya na first class, hindi siya yon. Diba? He never made it to soldier. So doon na parang ipasok ko dito pare na kasi nabanggit mo. Regarding kay Tifa. Gets ko yung gusto mangyari ni Tifa about taking care of Cloud kasi bata pa lang sila, yun na yung pinagsamahan nila. Pero, anong take mo dito? Hindi ba selfish si Tifa? Kasi hindi niya sinasabi yung totoo kahit alam niya all this time. Sa akin, men, ang part ko dyan, siguro kaya din
pinipigilan ni Tifa na sabihin kay Cloud yung reality about being soldier first class, about the Nibelheim incident. Parang kasi nakita niya si Cloud na nakakollapse sa train sa train station, di ba? Pinakita yun sa original eh. That moment, alam niya na parang may mali kay Cloud mentally. So siguro sa sobrang pagmamahal niya kay Cloud na baka pag sinabi ko tong reality, magkaroon ng collapse kay Cloud. Hindi ko siya mako-consider na siguro selfish siya in a way na ba't hindi mo sinabi, pwede mo naman sabihin para tapos na yung paghihirap niya. Pero sa akin naiintindihan ko si Tifa na ayaw niya lalong maging problema kay Cloud na mag-collapse, magkaroon lalo ng problema. Kasi hindi lang mentally ang problema ni Cloud, pati attitude eh. So siguro ang iniisip ni Tifa that moment is baka lumala lang lalo. Siguro let time heals na lang yung inisip niya that moment. Medyo torn ako pare, no? Kasi nung na-recap ko na yung game and playing it now with the mindset na meron ako yun, na medyo matanda na from before, parang ang selfish niya. Kasi hinayaan niya na magkwento si Cloud ng mga ganun sa harap ni Barret, sa harap nila Aerith, di ba? Nang alam niya yung storya. No, pwede kong paniwalaan. Sa Village of Calm pa lang, men eh, di ba? Kung matatandaan mo, sa Village of Calm pa lang pwede niya lang, yun eh, na, uy, hindi ikaw yan. Oo. Diba? And hindi alam ni Tifa na nandun talaga siya sa Nibelheim kasi nga, nahihiya siya eh. Naka-helmet siya, di ba? Parang sabi, uy, tanggalin mo yan, boy. Sabi boy tuloy puta. Sabi ni Zack ata yun, o ni Sephiroth, tanggalin mo yan, no? Sephiroth. Si Zack. Andito tayo sa hometown mo. Ang kausap doon si Cloud, hindi si Zack. Kasi ang hometown ni Zack Gaga. Diba? Siya yung kausap mismo. Pero ayaw niyang tanggalin yung helmet niya kasi nahihiya siya na yun lang yung narating niya. Na hindi siya second class, hindi siya first class. Infantryman lang siya. Nahihiya siyang magpakita sa mga tao sa Nibelheim. Na parang sabi doon ni Cloud na yun yung naging bali sa storya na no Tifa, I was there. Diba? Kasi nung niligtas niya na si Tifa kay Sephiroth, doon sa loob na nung mga reactor, kung nasan si Jenova, doon na talaga siya nagpakita. Nandun talaga siya. Doon niya doon niya tinanggal yung helmet eh. Hazy na si Tifa nun kasi naano na siya eh. Natilapo na siya ni Sephiroth eh. Hindi maalala eh. Diba? So, yun yung isang magandang napansin ko na kaya kong paniwalaan na talagang siguro inassist lang ni Tifa. Talaga all throughout si Cloud. Pero before, hindi ko siya nakita that way pare. Hindi ko nakita yon as selfish, hindi ko nakita yon as parang tangina, it could have been easily done or fixed kung sinabi mo agad yung totoo, tas lumabang kayo kay Sephiroth ng all out. 'Di ba? Nanggagaling ako pare kasi team Tifa ako eh. Ikaw ba? Ano ba? Team Tifa ka ba o team Aerith? Team Aerith ako, pre. pero ano, pre, sa kay Tifa, sobrang bilib ako kay Tifa yung may sakit si Cloud, yung bumalik yung mako poisoning, yung naka-wheelchair, puta, hindi niya iniwan, pre. Yun yung pinaka-part na gustong-gusto ko kay Tifa. Lumilipad na yung yung ano ba to, ultimate weapon, hindi ultimate weapon doon sa village, puta, nasa loob pa rin sila ng bahay. Sila Barret, nakikipagbarilan, di ba? Si Tifa nandun lang, putang ina, pare. Galing, diba? no? Sobrang. Ito yung isa sa mga pre, kaya ano rin siya kay Cloud kasi alam ni Tifa na may superiority complex si Cloud. Bata pa lang sila kasi, 'di ba? Ewan ko kung matatandaan mo. May incident na si Cloud at si Tifa nagpuntang Nibelheim reactor. Naputol yung bridge. Si Cloud ang nasisi. So, nanay tatay ni Tifa. Nung time na 'yon, na sinabi ni Cloud na ang hina ko, hindi ko man lang naprotektahan. Si doon na nagsimula yung kanyang superiority complex. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga bata. Feeling niya, ba't may paglaro dyan? Mas magaling ako dyan eh. Diba? Tapos, yung after nung magpapaalam na siya kay Tifa, nag-usap sila sa taas nung parang windmill. Sabi niya, aalis ako. Babalik akong first class. Kagaya ni Sephiroth. So, sabi ni Tifa, sige, hihintayin ko yan. Iligtas, ang pangako pa nga ni Cloud, ililigtas kita pagkailangan mo ko. Diba? So, siguro, inisip ni Tifa yun na, may mali kay Cloud eh. So, siguro, pag, alam niya na may superiority complex si Cloud, tapos mayroon siyang parang parang
hazy yung memory niya. Parang siguro sa inisip niya, pag sinabi ko to, mapapasama lang si Cloud. Ganyan. Although selfish, pero minsan kasi may kailangan tayong gawin na alam nating mali, pero kailangan nating gawin para sa ikabubuti ng isang individual eh. Di ba? Yun siguro sa akin ganun, pre. From selfish love to selfless love, yes. No? Putang ina. Oo. Ganda nun, tol. Nabanggit mo kasi na Team A-Rate ka, no? Pero kung gusto iba to sa'yo, kasi ito yung isa sa mga reason din kung bakit hindi ko magawang bumoto kay A-Rate. Pero later on, natanggap ko na siya, no? Di ba kay Zack ka? Bakit biglang kay Cloud ka na in love? Binanggit na parang love, yes. Di ba? So, doon lang ako nagkaroon ng medyo bias na part kasi kaya ako Team Tifa for Cloud kasi Team A-Rate ako for Zack. Anong thoughts mo doon, pare? Sa akin kasi, pare, yung part na sinabi mo na bakit si Cloud may Zack na? Balikan natin yung crisis score. Naramdaman ni Tifa na bumalik na si Zack sa live stream. Okay. Diba? Naramdaman niya. So, ay, na A-Rate. Diba yung parang umuulan yun eh. Tapos tumingin siya sa taas, diba? Pag tingin ni A-Rate sa taas, nag-zoom in, pinakita si Zack, nagiging So, naramdaman niya na pabalik na si Zack sa live stream. So, technically siguro, kailangan mag-move on ni A-Rate siguro. Tapos, ang nito, kasi hindi mo maiiwasan na magkagusto si A-Rate kay Cloud kasi manifestation, pinagagawa nung gago. Di ba? Gawain ni Zack. Di ba? Eksakto, pare. Diba? Na parang, paano kung nakilala na ni A-Rate, which is hindi nangyari sa original, yung totoong Cloud. Yung Cloud na hindi Zack. Di ba? Magugustuhan niya pa rin kaya yon. Kasi si Tifa, oo eh. Di ba? Kaya kay Tifa ako boto, pare. Kasi si Tifa, hindi pa si Cloud, tanggap na niya. Si Cloud. No? So, doon ako may tanong ng konti. Diba? Hindi ko alam kung alam ba ni A-Rate yon, pero, di ba, nag-uusap sila doon sa may taas ng igloo sa playground na parang, yes, I had, boyfriend, ganyan. Boyfriend. His name was, nag-blur, tas nahilo na naman si Cloud. So, yun yung part na, sa akin, magulo kung alam ba ni A-Rate na hindi totoo yung sinasabi ni Cloud or talagang second class siya. Sa akin man matatawa ka, bakit ako naging Team A-Rate? Sa OG talaga, Team Tifa ako kasi talagang sobrang sobrang na-moved ako doon sa sa ginawa ni Tifa kay Cloud nung bako poisoning siya. Na parang tiyanak pa kay iyak ni Cloud nung di ba? Nasa wheelchair siya. Sobrang bilib ako kay Tifa na tangina life and death, mamamatay ka kasama yung gago na yan. Di ba? Hindi niya iniwanan. Tapos dun sa moment na nasa loob siya ng memory ni Cloud, talagang kung wala si Tifa, parang hindi maaayos si Cloud. Hindi maaayos si Cloud. Kaya lang ako naging Team A-Rate, pare. Sa remake, pre. Ang cute kasi nilang tingnan dalawa. Yung nag-a-appear, pre. Kailangan natin to iba to, no? Kasi iba yung A-Rate sa remake. Iba talaga, pre. Iba. Dito sa OG parang prim and proper, ganyan. Which is ganun din naman si A-Rate sa remake. Pero sa remake, pare, si A-Rate nagjo-joke. Si A-Rate awkward na cute. Diba? Na parang hindi naman natin nakita yung side na ganun ni A-Rate sa original, diba? Kaya parang yun yung dahilan, pre. Dahil sa remake. Tsaka hindi lang yan, pare, ha? Hindi lang yan. Baka nakakalimutan natin banggitin na gano'n din si A-Rate sa Crisis Core. Na-highlight yung ganong aspeto niyang pagka-cheery ni A-Rate, no? Kasi mula nung bata pa lang siya, gano'n naman talaga siya, happy kid siya. Di ba? Compared to... Gusto ko sa batin ako sa Crisis Core. Yung, sa Crisis Core ba yun? Ay, hindi, sa remake. Okay. Yung pumasok si Rino, tapos sabi niya, sabi ni Cloud, mahal ang singil niya. Diba? Tapos ang sabi ni A-Rate, kita-kita ng what about one date? Puta, naalala ko si Zack doon. Si Zack may sabi nun sa kanya eh. Oo, yung diba? Pagkabagsak pa lang ni Zack. Tama ba? Simbahan. Oo, din yun, oo. Tangina, pare. Wala. Iba talaga. Iba. Sa akin to, like, isa sa best guy ko dito sa series na to
Si Zack talaga, no? Like, si Zack talaga, oo. Yung protagonist vibe na hindi kulang kaysa ko yun naramdaman, no? And nung nalaro ko yung Crisis Core, it was really heartbreaking. Actually, ito context lang, no? Pinahiram ako ng reunion, di ba? Hindi ko siya natutuloy-tuloy laruin kasi feeling ko alam ko pa rin yung nangyayari. Talagang tumatak siya sa akin and hindi ko siya makalimutan kasi sobrang parang betrayal na part doon sa game na pinatay nila si Zack. Pero kailangan yun mangyari kasi yung event sa Final Fantasy 7, yun yung mangyari. So, when it comes to sa Rebirth, pre, may nakita kasi ako na parang may alternate, di ba? Lumabas yung kay Yuffie, lumabas yung mga post-credit scene na may alternate dimension na nabuhay si Zack. Kasi iniba na nila yung timeline kasi kinalaban na nila yung mga quote-unquote dementors. Kung ano yung nag-keep ng sacred timeline sa Final Fantasy. Yun. Anong thoughts mo kung sakali pag si Zack nabuhay, sino na ang kalaban or sino na yung parang magiging rival ni Sephiroth after nun? Like, actually, Ben, gusto ko yung tanong mo na yan. Diba? Like, yan, gusto kong pag-usapan yan, pre. Gusto kong pag-usapan yan. Sobrang sacred nung timeline nung original. Hindi ko alam kung paano nila yun babaguhin to make it more interesting without breaking the original game. No, kahit hindi na siya remake, dapat pa din nakatali pa din siya dun sa original Or at least they will explain it through that game, through the gameplay. Yes. Kung ano yung pwedeng mangyari kung sakaling mabubuhay si Zack. Kasi nawala yung mga dahilan mawawala yung mga dahilan rather na mga mabibigat na part kung bakit ang bigat laruin itong game na to at the first place kung bubuhay si Zack. No, hindi lang kay Aerith, kahit si Zack. Pare. So, isa yun sa mga curious ako when it comes to the Rebirth kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Yes. Sabi nga, unknown future awaits, sabi. Oo. Diba? Hindi, tsaka actually, yung in-interview na si Kitase dyan Ang sabi niya, at the end of the day, yung nangyari sa FF7 Remake and Rebirth, ang endgame pa rin yan, Advent Children. So, basically, talaga ginaasahan ko na talaga na, na mamamatay si Aerith talaga ulit dito. Kasi, ewan ko lang kung nabasa mo yung post na yun, nag-post yung voice actor ni Aerith sa English, si Brianna White. Nag-post siya na parang nagte-thank you siya sa parang nagpapaalam. Tangina, semi-spoiler yun pare parang nagpapaalam siya, no? Kaya sabi ko, in-expect ko, talagang mamamatay pa rin si Aerith dito sa timeline ni Cloud. Kasi iba ang timeline ni Zack Sa timeline ni Zack, kung bababalikan natin yung trailer, tangina, patay si Barret, patay si Tifa, patay si Wedge, patay si yung babae, si Jessie. Pangalan nito, si Jessie. Di ba? Kausap niya si yung lalaki. Sabi niya, kasalanan ko ba na naubos yung luck nila at sa akin hindi? Di ba? So technically, yung timeline na natira kay Zack, wala yung Avalanche. Patay si Aerith Ay, patay si Tifa. Patay si Barret. 'Di ba? Si Aerith walang malay. Ang nakakapagtaka doon, tangina, bakit alam ni Marlene na kasi ewan ko kung natatanda mo sa trailer, when she wakes up, as Kerry Guy is going to kill her. Bakit alam? 'Di ba? Kaya sobrang mystery na itong Rebirth na to talaga. Sobra. Okay. Dami, no? I mean, ang daming pwedeng mangyari doon sa Rebirth and sobrang dami. Ako, personally, super excited ako kung ano yung pwede mangyari dun sa Rebirth. Ito pa pala, pare, hindi pa natin napag-usapan, di ba, nabanggit mo kanina na hindi mo nakuha si Yuffie tsaka si Vincent. Feeling ko na-encounter mo si Yuffie. Hindi mo lang napindot yung tamang reply or dialogue. Same thing kay Vincent. No, kasi, kapag mali ka ng sinabi... Tapos pa ako kay Yuffie nun, pre. Di ba yung sprite ni Yuffie gumaganyan, no? Asar ako, pre. Tuloy-tuloy yan, pre. Hanggang di ka pumipindot, tuloy-tuloy yan, tol. Tapos si Vincent naman, nandun sa kabaong. Ganun din, na parang
missable siya, missable trophy, 'di ba? Missable trophy din 'yon kapag namali ka ng dialogue, 'di ba? Balik natin ng konti na kasi ang dami pa nating hindi na pag-usapan dun sa original game bago tayo mag-rebirth. Ito yung dahilan kung ba't inulit ko ng pangalawang beses yung FF7 original. Hindi ko na-date si Barret, pare. Putang inang trophy yan. Kailangan mo i-date si Barret dun sa Golden Saucer. Kasama, pre, kasama. Oo, kasama. So, kailangan babalyahin mo lahat yung mga banat sa ini-Eric tsaka ni Tifa para maging Team Barret ka tapos lagi mo siyang isasama. Na parang, di ba, sobrang ano naman nun, ang weird na addition na, no? Awkward. Kasi after nun, pag nandun na kayo sa Gold Saucer ni Barret, tatalakan ka lang yan eh. Andiyan naman si Tifa tsaka si Erita. Ba't ako sinama mong gago ka? Pag ganon, tol. Tapos yung trophy, bromance. Puta nga lang yan, bromance. Sobrang lupit, no? Ang kulit. Meron pa akong isang gustong mapag-usapan, pare. No? Kasi noong una, kala ko kupal lang siya na parang addition. Si Kate Sit, si Reeve. Oo. Pare. Na para all this time, kinokontrol niya yung pusa na yon or teddy bear na yon without even knowing na isa pala siya sa una, malakas na character. Dahil dun sa luck niya na parang pwede mag 9999 damage kay Emerald Weapon tsaka kay Ruby Weapon kung kaya, di ba? Pero at the same time, yung story niya, akala ko nung una traitor lang siya. Pero hindi pala ganon. Kasi kaya siya nandun sa loob ng Shinra. Kasi naniniwala siya na yun yung paraan para matuwid yung ibang pamamalakad ng Shinra. Diba? Parang maayos siya inside. Putang ina, nung nalaro ko to, hindi ko naisip yun that way, na, di ba, parang, ako din. Hindi si Kate Sit yung traidor sa Avalanche. Si Kate Sit yung traidor sa Shinra. Kasi Avalanche, parang ganon. Ganon na parang kinuha niya lang yung material sa Gold Saucer para makuha lang yung mga trust. Siyempre, nandun sila sa boardroom, di ba? Para hindi siya mahalata. Pero, kakampi siya, pare. Kakampi siya hanggang dulo. So, parang, imagine mo yon na parang, kinukupal ka na nila Cloud na, gago ka, kalabang ka, ganyan. Ayaw na namin paniwala sa'yo. Pero gusto mo lang baguhin yung mundo for the better. So, isa yun sa, iba na naman to. Ang ganda ng pre. Oo. Ang bigat ng part na yun kasi, biruin mo sino ba si, pre? Isa sa pinaka, di ba, 4 silang, parang generals ni Shinra, di ba? 4 sila Kasi siya kung hindi ako nagkakamali, si Kate Sit is parang siya yung may hawak ng ng parang community pag may nasira doon sa Midgar, yung opisina nila yung bahalang mag-repair. Kasi iba-iba sila, may si Hojo sa scientist. Oo. Tapos yung babae, si pangalan nito, kalimutan ko kasi nakakairita. Yung sinampal ni Tifa, putang ina. Yung sampalan sila, puta, pare, habang ako yung minigame nun, pre. Putang ina, ang lupit ton, putang ina. Oo, di ba? Siya yung sa materia research program. Tapos si Heidegger naman, yung mataba. Heidegger, sa military. Sa siya? Sa military. So si pangalan nun, yung kumokontrol kay Kate Sit, si Reeve. Si Reeve. Siya yung yung nag-aayos ng pag may nasira. So, siguro kitang-kita niya yung mali ng Shinra kasi biruin mo pabagsakin mo ba naman yung plate sa slums? Di ba? Kaya kita mo, di ba, sa remake, parang gumanon si Kate Sit, di ba? Hindi niya napigilan. Para lang isisi sa Avalanche, di ba? Oo. Parang ang gusto niya lang kasing mangyari is, yun yan, sabi mo, ituwid yung mga mali ng Shinra. True inside. So, nalaman niya na hindi lang to kakayanin true inside. Kaya kailangan magkaroon ako ng connection outside. So, ang tinakbuhan niya ngayon yung Avalanche. Di ba? Ang galing ng ang galing ng concept. Oo. Tapos saan lang sila nakita, di ba, sa Gold Saucer lang? Parang, hula mo to Cloud. Ginanon lang siya ni Cloud Tapos naging party na natin, di ba? So, isa yun sa pare, sa mga gusto ko din ma-highlight dito sa episode kasi ang simple lang niya na parang add-on character lang, pero kung titignan mabuti yung story, iba yung yung gusto niya mangyari. Ito pa pare, pag-usapan natin ng Bagya. Yung story ni Red 13, tsaka doon sa tatay niya. Yung tatay niyang guardian,
Yung umiyak na statwa, tanda mo ba yun? Yung kay Bugenhagen. Yung puro may mga tama ng pana. Oo. Na parang, eto, pwede mo masabi na parang mababaw na story lang sa side character. Pero, kung papansinin mo, sa ending, sila yung natira eh. Diba yung race ni Red 30 na hindi natin alam. Kasi yun din yung yung ending ng Advent Children, diba? Na parang hindi natin alam kung ano na nangyari afterwards. Wala na atang tao. Sila na lang yung nasa Earth or nasa mundo, no? Yung nasa live stream. Kaya, yun yung isa sa mga maganda talaga dun sa sa original na Final Fantasy 7. Kasi aside dun sa mga nabanggit natin na optional character gaya ni Yuffie at dun sa malawak at complex sa story ni Vincent, ni Hojo, ni Lucrecia at ni Hollander. Dito sa mga characters, pare, lahat sila merong issue na sobrang relatable. No? Hindi lang yun, pare, yung kay Barret. Kay Barret tsaka kay Dine. Yung dun sa village na hinayaan niya kasing tanggapin sila nung Shinra. Tapos ano nangyari? Di ba? Nagkaroon ng barila na afterwards. Nawala yung best friend niyan. Na-corrupt. Di ba? So, isa yun sa talaga gusto kong dito, tema dito sa Final Fantasy 7. Actually, yung kay Dine, di ba, nilalaro ko siya ulit. Sobrang naawa ko. Kasi ito nung unang nilaro ko siya, wala akong pakialam kay Dine. Alam ko lang best friend ni Barret eh. Kumbaga, si Dine tsaka si Barret ang representation ni Cypher tsaka ni Squall eh. Si Cypher tsaka si Squall, di ba dito pa ex nila kamay naman. Di ba? Kamay. Di ba? Naawa ko kay Dine kasi nung nilalaro ko siya ulit, tangina si Marlene, pare. Di ba sabi niya, tangina paano ako haharap sa anak ko ng ganito ko? Di ba ikaw bilang tatay na gusto mo makita ang anak mo pero nahihiya ka na makita niya kung ano yung nangyari sa'yo. Parang ang hirap nun, pre. Hindi lang yun, pre. Yung sinabi niya na, ano pa si Marlene? Sige, sama ko na siya sa nanay niya. Putang ina mo. Like, papatay mo yung sarili mong anak. Di ba? Like, iba eh. Doon mo nakita doon natin nakita yung contrast na kung ano mangyayari kapag kinain ka ng revenge. Di ba? Si Barret, gumawa ng grupo na Avalanche na parang anti-government. Still for the good. Pero si Dine, pinili niyang kamuhian yung mundo. Diba? Maging masamang tao. Nang dahil parehas silang ginago ng Shinra. Parehas silang ginago ng gobyerno. So, lalim talaga, pre. Lalim din. Lalim, pre. Ano nga ang maganda sa atake ng Final Fantasy 7, yung character maiinis ka, pero meron siyang side story na maaawa ka sa kanya. Diba? Meron siyang, nakakainis tong character na to. Si Sephiroth na lang eh. Nakakainis si Sephiroth. Tangina, pinatay niya si Aerith, sinira niya, balang niya gano'n. Pero tangina, imagine mo yung pinagdaanan ni Sephiroth, pare. Meron kung nalaro mo yung Crisis Core. Like, putang ina, best boy. Diba? Yes! Best boy, pre. Ginago lang din siya ng Oo. Tangina. So, isa to sa mga pre. Ito, i-highlight ko aside sa mga aside do sa friendship ni Sephiroth, ni Angel, tsaka ni Genesis, si Zack, sama mo na, no? Doon sa Crisis Core, in-establish na hindi lang si Sephiroth villain just because villain siya. May origin story kung bakit siya na-corrupt. Kasi niloko lang din siya. And doon sa panahon na yon, nagkaroon siya ng parang nagulo yung utak niya sa kung ano yung tama sa hindi, tama sa mali. Yes. 'Di ba? Kasi ano nga siya, 'di ba? Best soldier nga siya. Pero tinarantado siya ng mga tao sa paligid niya, including yung mga magulang niya, ganun din. So, sobrang sobrang complex ng story and meron pang pangatlo. So, remake, rebirth, may isa pa. Di pa ata finalize kung ano yung final R na yon. Pero hula ko doon, pare, Final Fantasy Requiem. Ako rin eh. Kasi parang end eh. Di ba? Tatapusin na Requiem. Hindi natin maikakaila, pre, na itong Final Fantasy, it's one of the best game na nilabas sa PS1. One of the best RPG na talagang hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Itong si Cloud, sobrang iconic niya sa Final Fantasy franchise, no? I think siya yung pinakasikat when it comes to naming or ranking the Final Fantasy franchise, no? As we go towards the finale of this episode, pare, gusto ko i-highlight dito na nabanggit mo sa akin, or I think
known to sa page mo na pinangalan mo sa daughter mo ay Aerith. Yes. So, that being said, no, dun sa ginawa mong gesture na ganun, pare, gusto ko itanong sa'yo, ano ba yung meaning sa'yo ng Final Fantasy? What makes this game very important to you as a gamer, as a trophy hunter, and as a dad yourself, pare? Sa akin kasi maraming ang Final Fantasy kasi isa sa mga sa mga foundation ko yan ng pagiging gamer ko. At the same time, maraming naituro sa aking lessons ang Final Fantasy. Sobrang dami, no, na katulad lang kay Squall na hindi lahat ng bagay kaya mong gawin mag-isa eh. 'Di ba? Kay Cloud na hindi lahat ng pinapaniwalaan mo tama. 'Di ba? Tapos kay Zidane na madaling gawin ang lahat ng bagay basta nandiyan yung mga kaibigan mo. Ang daming tinuro sa akin eh. Na tsaka yung kay kay sa Final Fantasy 10 pasok ko na, love transcends time, pare. To Tidus and Yuna. Sobrang dami na naituro sa akin ng Final Fantasy na I think na naging component siya ng kung naging sino ako as an individual. Kasi since elementary days, bata pa ako, naka-encounter na ako ng Final Fantasy. Sobrang laki ng impact ng Final Fantasy sa akin. As an individual, marami siya naiturong lesson na the mere point na naituturo ko nga minsan sa klase. Diba? Minsan ito, sa pa nag-groupings yung mga estudyante ko. Sabi ko sa kanila, hindi mo maiiwasan na mayroong isang estudyante na ayaw makipag-groups. Sabi ko, hindi lahat ng bagay kaya mong gawin mag-isa. Hindi pwedeng lahat ng bagay ay solitary. Kailangan mo pa rin ng party member eh. 'Di ba? Mas madaling gawin ang bagay pag mayroong party member. 'Yun yung tinuro ng Final Fantasy. Pag naglalaro ka, 'di ba? Pag mahirap yung kalaban, yung boss, 'di ba? Mas mahirap pag mag-isa ka lang, pero mas madali yung laban kapag meron kang party members. Totoo. 'Di ba? Grabe no, kasi I think kaya din natin minahal yung franchise, no, as it evolves at it goes to 16 titles and even more than 16 kung isasama natin yung hindi numbered. Dito sa Final Fantasy, pre, kahit hindi pa uso ipasok yung mga social issues sa mga movies, sa mga games before, meron na dito eh. No, and meron in that way, before, it speaks to the players. It speaks to the characters na tangina, hindi lang ikaw yung mag-isa. Hindi lang ikaw yung hirap pakipagkaibigan. Actually, naipasok mo na social issues. Noong time na nilabas yung Final Fantasy 7, puta peak ng ng issue ng global warming, pre. Okay. 1998. Grade 5 ako niyan. 1998. Grade 4. 1999. Okay. Peak ng peak ng issue ng global warming yan. Puta na ba ginagawa ng Shinra, di ba? Enhance the living of the people. Pero anong kapalit? Nasisira yung planet. Tangina. So, yung concept, di ba? Oo. Grabe yun, pre. I mean, before, even before pa, no, kahit doon sa mga lumang Final Fantasy na ngayon ay may mga remaster na. Perong story doon sa Final Fantasy na sila lang yung kayang gumawa. May ibang flavor, may ibang pakiramdam. No, kasi aside dun sa story, you get to be in love with the characters. You get to be involved with the decisions ng mga character na yun. Whether i-recruit mo ba to o hindi, o pupuntahan mo ba to o hindi. Diba? Yung ganong klase sa game, na kahit ngayon yung laruin yung yung Final Fantasy 7 original with the pass forward and all, ang ganda pa din eh. No, nag-work pa din siya, no? And it's one of the best JRPG, it's one of the best PS1 game for a reason. Kasi nandun talaga yung bigat nung story, yung ganda nung laro, yung lawak, yung richness ng video game na to, pare. Kaya ako, I'm really proud na nasubaybayan ko yung franchise as it evolves. Dun sa 16 pa lang, pare, last year na pinag-uusapan natin yung Find the Flame na yan ni Clive na palagi natin binibida. When it comes to this game, when it comes to this franchise, pare,
super solid, no? It's So, my solid favorite. talaga. It's my favorite franchise of all time, and sana merong balanse dun sa paggagatas nila at dun sa pagbibigay ng hustisya. Dun sa pagbibigay ng hustisya sa laro, pare, kasi ay hirap pag blindsided ka as a fan, hindi mo na nakikita yung ano, di ba? Yung OLATs. Parang sa Atlus, puta, nakailang Persona 5 na sila na spin-off. Pero wala kung naging fan ka talaga nung Vanilla or nung Royal, hindi mo maiwasang hindi ka ma-detach dun sa mga characters. And I can say the same thing dito sa 7. Lagi ko sinasabi, tol, na Final Fantasy 8, yung paborito kong Final Fantasy. Pero pag pumunta ka sa kwarto ko, puro marami ang 7 na figure. Dahil wala rin kasing 8 na figure, pare. Ginatasan kasi talaga ang 7, pare. 2 Tifa, 2 Cloud, isang Advent Children, isang remake. May isang, putang ina, pare. Like, puro Final Fantasy 7, no? And pero pare, pa naglabas ng figure ng Final Fantasy 8, patay ka. Patay na. ibang usapan na yan, pare. And siguro, maganda rin yan, magawa natin ng episode, no? It's definitely another episode. Kasi marami rin tayong pwedeng mapag-usapan when it comes to that Final Fantasy, no? Yung Final Fantasy. Actually, sobrang bitin ng oras pag sabihin natin mag-alat tayo ng 2 hours. So, bitin ng 2 hours pag ang usapan Final Fantasy. Bitin, pare. Hindi ko pa nga nabanggit yung yung mga mini game sa FF7 na doon sa Gold Saucer. Yung mog na iikot-ikot na ganyan. Na parang ano pinaka-inisan mo doon? Ako yung suntukan, pre. Hindi ako manalo-nalo doon. Yung suntukan kasi parang, pwede ka manalo doon sa first and second, pero doon sa pangatlo, ang hirap na. Diba? Tapos, eto pa, putang ina. Yung, teka, pinali na tayo, pero babalik ko lang. Yung one-on-one, tapos kailangan mag-gather ng points para makuha mo yung ultima weapon or ultimate, last skill ni Cloud. Diba dun yun? Parang kailangan mag-gather ng yung Omnislash, yung parang arena. Oo. Ang hirap dun, buddy. Ang hirap dun. Puta. Imagine mo na lang, I can only imagine before, wala pang fast forward, wala pang, di ba, hindi naman nasa-save yun Di ba? Bawal mag-save. Kasi pag lumabas ka dun, ulit yung points mo 0. Di ba? Wala, kakainin talaga yung oras mo. Tsaka, eto pa, di ba nabibili yung points? Pag dis-3 na, kailangan mo maglabas-pasok sa Gold Saucer para lumitaw yung tao na yun doon sa gilid. Tangina, mahal din. Mahal din. Meron pang isang trophy na need 99999 gil. So, para magawa mo yung pinakamadali, magbenta ka ng all materia. Paano mo mabibenta yung all materia? I-max out mo muna. Grind shit, pare. Pero meron shortcut doon, pre, yung sa W item, yung item duplication. I-up down mo lang. Hindi ko nagawa yun. Yung elixir, diba 1? W item mo, tapos use cancel mo lang. Nadadagdagan yan, glitch yun Tapos pag nag-99, benta mo 98. Tapos laban ka ulit. Madami mo ulit. Hindi ko nakita yan, pare. Pero nung nag-plot ako, pre, enjoy. Full feeling siya. Naging drag sobrang feeling nga ako, pre, kasi natuwa ako nung nakita ko na na-plot mo yung pinost mo yun. Sabi ko, tayo na binalikan ni Kuya Boss talaga. Bala kong balikan, pre, actually, yung 7, yung 8, yung 9, hindi na. Ewan ko ng jumping rope, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yan. Hindi lang yun. Kay Osma Kahit puntaan ko si Osma, hirap Di ba yung Ichocobo, yung kailangan mo muna ng breathing? Hindi, kay Osma kaya mo. Kakayanin mo pa kay Osma, yung jump rope, ang tangin ng fucking hell doon, pare. Shoutout natin si DP1, pare, tsaka si Sik, si Ezekiel, na utang ina, nakapag-jumping rope sila sa sila, mga members ng Trophy Hunters. Pare. 1,000, just imagine. Puta, iniisip ko pa lang nagagawin ko 1,000. Tangina, sinubukan ko nung nakaraan, binalikan ko. Hanggang 10 lang talaga kaya ko, pre. Ang hirap, no? Ang hirap. Kaya yung mga ganyan, mga optional, pre, mga optional, tawag dito, achievement sa Final Fantasy, di yan mawawala, no? Hindi yan mawawala. Yung mga minigame na ganyan. Speaking of minigame, pare, bating ko lang bago tayo matapos. Puta, yung Rebirth, may card game, pare. Oo. Excited na ako dun, pare. Di ko alam kasi tangina, sobrang favorite ko yung card game ng 8 kasi, pre, yung triple triad. Oo. Sobrang favorite ko yung, pre.
Kailangan mo yun para makuha yung Lionheart eh. Pero, siguro dito na natin tapusin to, pre, kasi hindi tayo matatapos kapag hindi tayo nag-end dito, no? And maraming salamat, Raiji, no? Bilang unang guessing mo dito sa Hypergeek. Sana makabalik ka pa sa ibang mga topics, no? Dahil nabanggit mo kanina, naglalaro ka na rin ng Yakuza, so pwede nating pag-usapan din yung Infinite Wealth, yan, yung ano pa mga lumabas. Pag pinag-usapan natin yung Infinite Wealth, pare, magbabaon ako ng tissue, promise, pare. Keep living, Ichi. Putang ina. Ibang topic na yan, no? So, again, Raiji, maraming salamat. Meron ka bang gusto so sabihin sa kanila or i-promote, lalo yung store mo, pare, I highly recommend, no? Kasi, toy collector din si Raiji kung nakikita niya sa gilid niya. And, si Eric ba yan, pre? Nasa gilid mo? Oo, pare. Ayan. Sumisilip. Oo, pinakita mo na din, no? So, sobrang sakto. Go ahead, pare. Ayun, syempre, men, bago ko pasalamatan lahat, syempre sa'yo muna, no? Na binigyan mo ako ng opportunity na mag-guest dito sa Hypergeek, no? Tangina, sobrang solid talaga na experience na every time na nag-guest ako ni Kuya Balls, ni Jazz, sobrang sarap pag-usapan yung mga hobbies na talagang naka-engage tayo, no? Talagang kung saan tayo naka-incline. So, syempre, thank you very much, men, sa opportunity. And I hope na huwag kang magsawang invite ako, no? Kahit nalita ko kanina, pre. Okay lang yun, pare. Okay lang. No? So, ayun, syempre, thank you din sa community natin, sa Game Silog Show, Tadip Player One. Syempre, keep supporting yung ating topic. Yan. No? Syempre, upgraded na, pare. Doon na nanonood sa Twitch, no? So, ayun, hindi na ako makapag-comment kasi kailangan pala may Twitch account, pre. Yun nga, kailangan ng extra step. Hindi pwedeng mag-comment kasi one time nanonood ako. Pucha, pre, hindi ako makapag-comment. Kailangan pala may Twitch account. Planning to make one this coming days gagawa ko para syempre makapag-engage ako sa topic. Syempre sa mga tropa natin na gamers, yun na mapapayo ko, enjoy nyo lang lagi yung hobby. Yes. No, nandyan lang yan, hindi aalis yan. As long as nai-enjoy nyo yan, maganda yung magiging output sa atin yan, lalo na sa mga working fellas tulad natin. No, na kailangan every time meron tayong pampa-release ng outlet no natin na para release yung stress na nararamdaman natin. So syempre, shoutout sa Collector's Toy Box sa tropa natin na nandiyan, sa kay Ralphie, sa mga tao namin dyan. Siyempre, shoutout din kay Jazz. Enjoy, 4 dumating na laruan yan, pre, kakarating niya lang ako. Nag-post kagabi, pare. So, nakita ko salamat. Hollow Knight Oo. So, ayan, syempre kay Kuya Balls na may paparating na One Piece sa kinahanapan ko yan. Ayan, guys, Toy Collector's Box, no? I-like yan para sa mga budol na pay when able, pare. Yan, so. Saka, sana one time makapag-guest din ako dito, pag-usapan naman natin toys, pare. Yun. Gusto kita makausap tungkol sa paano ka ba nagsimulang toy collector. Kasi, actually, si Kuya Balls kasi mga men, kaibigan ko yan sa online, hindi kami nagkita ng toy con yan eh. Oo. Hindi kami pinagaan dyan magkita eh. Actually, kaya kami feeling ko magkakasundo kasi kami nito. Magkasunod kami 26-27 November yan, pare. Sa Gitarian, Brad. So, yun lang gusto kong malaman kung paano ka ba nag-start as a collector. Siyempre, pag mga kaibigan kong collector, ganun yung binuburiri ko, paano ka ba nag-start? Ano yung unang figure mo? So, sana one time, mapag-usapan natin yan. Maganda yan. Siguro wag na nating paabutin ng 30 episode yung Hypergeek. Gawa na natin agad yan, pare. Set na natin agad. Oo. Pero, yan guys. Raiji, again, maraming salamat. At salamat din sa lahat ng nakasubscribe sa Patreon under Hypergeek with Kuya Balls, guys. Naka all-out attack na kay Sans at kay Maku, kay Mark Andrew Yap. Maraming salamat. Under Hypergeeks Assemble, nandito si Mike Rubio, X-Core Gamer, kay RD Casimiro, kay Jeff Bahelot, at kay Shani Rivera. No? Maraming salamat sa suporta nyo guys sa Patreon. And if gusto nyo rin makapag-ambag sa story dito sa mga ginagawa kong episode, please do support sa Patreon kasi kapag nakapag-subscribe kayo, dun lumalabas yung mga poll kung saan binabasa ko yung mga story dito sa podcast episode. So, I hope you can subscribe para maipapasok ko yung kwento nyo every episode na meron tayo. No? Every story and game na ilalagay natin dito. And as of now guys, Hypergeek is my main content.
And if you're still interested into other geek-related contents, you may follow our other dedicated channels. Meron sa Facebook and sa TikTok, sa YouTube. Nandun din yung ating free naman yon na hindi na kailangan subscription guys sa Spotify na video podcast. No? So available yan dyan. Hindi tayo exclusive sa Spotify. And as well sa Instagram. No? So lahat ng yan guys nandito sa comment section, description ng episode na to. And I hope you can join dito sa community sa Zero City. Ito naman yung Facebook group tsaka Discord na free for all kung saan nandyan yung ibang mga hyper geeks din kagaya nyo, no? Again, Raiji, maraming salamat. Thank you so much, man. Thank you. Excited sa Final Fantasy 7 Rebirth and magkita-kita na lang tayo guys sa susunod na episode ng Hyper Geek. Out na muna kami in 3, 2, 1. Let's go! Yun. Solid. Bitin yung bitin yung 1 oras kalahati. Hindi pa natin naipukol lahat. Hindi pa. Utan. Marami nawala na ako doon sa part na nabanggit ko na yung weapon. Puta, meron pa ako isang babanggitin. Nawala na sa isip ko kasi nagtuloy-tuloy na tayo ng story, no? Pero I think na-cover naman natin yung mga importante. Yung si Cloud yung perfect separate clone Hindi natin napag-usapan, sayang. Oo nga, no? Nabanggit sa game yun, pre. Di ba, inuudyok nga siya ni Sephiroth na sabi niya, you're imperfect. Inferior, oo. Inferior, hindi ka man lang nabigyan ng number. Oo. Oo, putang ina. Oo, tama. Kasi, pero ang totoo nun, sa binasa ko kasi sa Final Fantasy 7, si Cloud talaga ang perfect Sephiroth clone. Sa kanya nagmanifest yung ang sabi nga doon, hangga't buhay si Cloud, buhay si Sephiroth kasi yung Genova nasa kanya. Utang ina, pare. Huwag ka mag-alala, pre. Kahit in-end ko na episode, tutuloy ko pa rin to. Naka-record pa rin tayo. So, ayan guys. Ito ay isang mga extra juice na to ng Hyper Geek, no? So, welcome sa extended version ng Hyper Geek. Ang dami pa nating hindi nabanggit, no? Lalo dun sa mga failed dreams. Ayan, meron akong note dito, failed dreams. Yung mga pangarap na hindi natuloy. Siguro pare, part 2 na lang natin to. Oo. Game? Game, pre.